Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria at muli niyo akong samahan dito sa Kwentong Puso TV. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan, may pusong lumalaban, at may pusong muling natututong umibig. Sabi nila, ang isang tahanan ay pundasyon ng pagmamahal. Pero paano kung ang mismong pundasyon na pinaghirapan mong buuin ay siya ring gigiba sa buong pagkatao mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Marian. Bruha ka, pagnanakaw lang ang alam mo. Parang huminto ang mundo ni Marian. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ng biyenan niyang si Estrella ay parang matatalim na bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng malawak nilang sala, sa ilalim ng isang marangyang chandelier na dati simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngayon, para itong isang saksi sa kanyang pagbagsak. Ang mga kasambahay ay nakayuko sa isang sulok, hindi makatingin, ngunit ramdam ni Marian ang kanilang mga mata, ang kanilang mga bulungan. Pero hindi ang mga iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang lalaking nakatayo sa likod ni Estrella, ang asawa niya, ang ama ng kanyang anak, si Hector. Walang salita, walang emosyon. Ang mga matang dati puno ng pangako at pagmamahal ay blangko ngayon, na parang hindi siya kilala, na parang isa lang siyang estranghero na naligaw sa pamamahay na ito. Hector! Halos pabulong na tawag ni Marian, umaasa, nagbabakas sakali. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa nanay mo. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Hector, at sa katahimikan na yon, gumuho ang lahat. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko, babae ka. Sigaw muli ni Estrella at lumapit ito sa kanya, dinuro-duro siya. Matapos kitang kupkupin, matapos kitang ituring na pamilya, ito ang isusukli mo. May lalaki ka, ano? At ngayon, ninanakawan mo pa kami. Biglang pumasok sa isip ni Marian ang imahe ng isang lumang titulo ng lupa. Ang nag-iisang pamana ng kanyang mga magulang sa Bicol, ang amoy ng probinsya, ang init ng araw sa kanilang bukirin. Naalala niya ang bigat sa puso niya nang pirmahan niya ang pagbebenta niyon, 5 taon na ang nakalipas. Ang perang pinagbentahan, iyon ang isinalba niya sa negosyo ni Hector noong ito ay nalulugi. Ang sakripisyong yon, hindi niya kailanman isinumbat. Ginawa niya yon dahil sa pag-ibig. Ngayon, ang babaeng tinulungan niyang itayo mula sa wala ay tinatawag siyang magnanakaw. Naramdaman ni Marian ang isang maliit na kamay na humigpit sa pagkakahawak sa kanyang palda. Ang anak niya, ang kanyang si Lila na nagtatago sa likod niya, nanginginig sa takot. Doon nagmula ang kanyang lakas. Wala po akong ninanakaw. Mahinahon, ngunit mariin niyang sabi, habang tinitingnan niya si Estrella sa mata. At lalong wala akong ibang lalaki. Si Hector at si Lila lang ang buhay ko. Isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Marian ang hapdi, ang init na gumapang sa kanyang mukha. Pero mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Sinungaling! Sigaw ni Estrella. Nakita ko ang mga papeles. Ang mga plano ng disenyo ng Salonga Tower, tinangka mong ibenta sa iba. Mabuti na lang at nalaman agad ni Hector. Doon na siya natigilan. Ang disenyo, ang proyektong pinagpuyatan niya gabi-gabi, ang pangarap niyang isinantabi para maging asawa at ina, iyon ang ibinibintang sa kanya. Hindi totoo yan, nangihinang sabi ni Marian, habang bumabaling muli kay Hector. Hector, di ba sa'yo ko binigay yon? Para sa kumpanya, para sa atin. Sa wakas ay gumalaw si Hector. Lumakad ito palapit. Sa isang saglit, umasa si Marian na ipagtatanggol siya nito. Nayayakapin siya, nasasabing isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero huminto ito sa tabi ng kanyang ina. At sa isang malamig, walang kaluluwang boses, sinabi nito ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanya.
Wala ka ng karapatan dito, Marian. Lumayas sa. Umalis ka na. Sigaw ni Estrella habang tinutulak siya palabas. At iwanan mo ang bata. Isang salongga yan. Hindi bagay sa isang katulad mo. Doon na napuno si Marian. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagiging mahinahon. Niyakap niya si Lila ng buong higpit. Subukan ninyong kunin ang anak ko. Sigaw niya pabalik. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang apoy sa kanyang mga mata. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Itinulak siya ni Estrella palabas ng pinto. At halos matumba siya sa sahig na gawa sa marmol. Mabilis siyang tumayo, hawak-hawak pa rin si Lila. Ang mga pintong malalaki at gawa sa nara na dati buong pagmamahal niyang tinanggap ay isinara sa harapan niya. Isinara. Narinig niya ang pag-ikot ng susi sa lock. Pagkatapos, ang malakas na kalabog ng bakal na gate sa di kalayuan. Nakatayo si Marian sa labas, yakap ang kanyang umiiyak na anak. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa damit na suot niya. Ang gabi ay malamig, at ang tanging naririnig niya ay ang paghagulgol ng kanyang munting anghel at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Bakit? Ang bigat ni Lila sa kanyang mga braso, ang tanging bagay na nagpapatunay na totoo ang lahat. Ang bawat hakbang ni Marian palayo sa malaking gate na yon ay parang isang hakbang sa kawalan. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila mga matang mapanghusga na ngayon. Mula sa isang palasyo, heto siya ngayon, naglalakad sa malamig na semento, walang patutunguhan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad. Ang mga paa niya ay manhid na, pero mas manhid ang kanyang puso. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay kusa nang bumabagsak, humahalo sa pawis at alikabok ng gabi. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na puno ng ingay at usok. Isang bus terminal. Ang amoy ng yosi, pagkain at diesel ay sumalubong sa kanya. Mga taong nagmamadali. Mga konduktor na sumisigaw ng mga destinasyon. Isang mundong ibang-iba sa tahimik at malinis na buhay na iniwan niya. Napatingin siya sa isang malaking tabla kung saan nakasulat ang mga biyahe at presyo. Cebu, Davao, Iloilo, Bicol, ang pangalan ng kanyang probinsya. Ang lugar kung saan siya isinilang. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananabik na umuwi. Umuwi sa lugar kung saan simple lang ang lahat. Kusang gumalaw ang kanyang kamay, papasok sa bulsa ng kanyang bestida. Walang wallet, walang cellphone. Ang nakuha lang niya ay ilang pirasong barya. Binilang niya, 22 pesos. Napatingin siyang muli sa tabla. Ang pamasahe papuntang Bicol ay mahigit 1,000. Doon, sa gitna ng magulong terminal, sa ilalim ng isang ilaw na aandap-andap, gumuho ang natitira niyang pag-asa. Hindi siya makakauwi. Wala siyang mapupuntahan. 22 pesos. Iyon na lang ang natitirang halaga ng buhay niya. Iyon na lang ang halaga ng lahat ng sakripisyo niya. Ang pag-aaral na isinantabi para alagaan ang nagkasakit na ina. Ang pangarap na maging isang tanyag na arkitekto na ibinaon sa limot para maging isang simpleng may bahay. Ang lupang pamana na ipinagbili para lang isalba ang kumpanya ni Hector. Lahat para sa wala. Ibinigay ko ang lahat. Bulong niya sa hangin. Lahat. Isang maliit na hikbi mula kay Lila ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Naramdaman niyang nanginginig ang anak sa kanyang mga bisig. Marahil ay dahil sa lamig o sa gutom. Iyon ang gumising sa kanya. Hindi ito ang oras para sumuko. May isang maliit na anghel na umaasa sa kanya. Iginaya niya si Lila sa isang sulok, sa isang upuang bakal na malamig. Hinubad niya ang manipis niyang blazer at ibinalot sa anak. At habang tinatapik-tapik niya ito, isang lumang oyayi, isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Ang kusang lumabas sa kanyang mga labi. Tulog na, bunso. Ang nanay ay malayo. Umaawit siya.
Pero ang bawat salita ay parang punyal sa kanyang puso. Nang medyo kumalma na si Lila, naramdaman ni Marian ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ginamit niya ang 20 pesos mula sa kanyang bulsa para bumili ng isang bote ng mineral water sa isang maliit na tindahan. Pagbalik niya, binuksan niya ito, itinaktak ang kaunting tubig sa kanyang palad at maingat na ipinunas sa muka at labi ni Lila. Nang masigurado niyang komportable na ang anak, saka lang siya uminom. Naupo siya muli, yakap-yakap ang natutulog na bata. Kailangan niyang mag-isip. Saan siya pupunta? Sino ang lalapitan niya? Wala na siyang kamag-anak. Ang mga kaibigan niya sa Maynila. Lahat ay konektado sa mga salonga. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Santa Monica. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Ang probinsya ng isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo. Hindi na sila nagkikita, pero naaalala niya ang mga kwento nito tungkol sa simpleng buhay doon. Pero paano siya makakarating doon? Nakita niya ang isang luma at karag-karag na bus sa pinakadulong bahagi ng terminal. Hindi ito pampasahero. Isa itong cargo bus, puno ng mga sako ng bigas at mga kahon ng gulay. Nakasulat sa gilid nito, Biyaheng Quezon. Ang Santa Monica ay nasa Quezon. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Dala-dala si Lila, nilapitan niya ang driver na mukhang pagod at aburido. Sa una, tinanggihan siya nito. Bawal. Delikado. Kuya, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Marian, hindi na niya alintana ang kanyang itsura. Kailangan ko lang pong makalayo dito. Kahit sa sahig lang po kami uupo. Hindi po kami magiging abala. Nakita siguro ng driver ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang mahigpit na yakap niya sa kanyang anak. Bumuntong hininga ito. Sige na nga, umakyat ka na. Basta't wag kang magrereklamo kung maalog. Walang pagsidlan ang pasasalamat ni Marian. Inalalayan siya ng driver na umakyat sa likod ng bus. Inayos niya ang isang espasyo sa pagitan ng mga sako ng bigas. Doon, sa dilim, sa gitna ng amoy ng lupa at gulay, niyakap niyang muli si Lila. Umarangkada ang bus, dahan-dahan, palayo sa terminal, palayo sa syudad, palayo sa buhay na winasak siya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Santa Monica. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Pero habang dinuduyan siya ng alog ng bus, at habang nakikinig sa mahimbing na paghinga ng kanyang anak, isa lang ang alam niya. Kailangan niyang mabuhay para kay Lila. Ang alog ng bus ay napalitan ng katahimikan. Unti-unting iminulat ni Marian ang kanyang mga mata. Huminto na sila. Sumilip siya sa siwang sa pagitan ng mga sako at nakita niya ang liwanag ng bukang liwayway. Nakarating na sila. Maingat niyang ginising si Lila at bumaba sila sa bus. Isang hangin na may amoy ng alat ng dagat at isda ang sumalubong sa kanila. Nasa isang maliit na bayan nga sila. May iilang mga bahay na gawa sa kahoy, mga bangkang nakahilera sa dalampasigan at ang payapang tunog ng mga alon. Salamat po, kuya, sabi ni Marian sa driver. Tumango lang ito at pinaandar na muli ang bus. Iniwan si Marian at si Lila na nakatayo sa isang maalikabok na kalsada. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Ang gutom at pagod ng magdamag na biyahe ay nanunuot na sa kanyang buong katawan. Bumibigay na ang kanyang mga tuhod. Umiikot ang kanyang paningin. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang bigat ng natutulog na si Lila sa kanyang mga bisig. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na karinderya. May usok na nagmumula sa bubong nito. Isang senyales ng mainit na pagkain ng buhay. Gamit ang natitirang lakas, naglakad siya papalapit. Nena's Karinderya ang nakasulat sa isang kupas na karatula. Pagdating niya sa harap mismo ng pinto, doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Ang huli niyang nakita ay ang pagbukas ng pinto at ang anino ng isang babae. Nagising si Marian sa isang malambot na higaan,
Hindi ito malambot. Isa itong papag na kawayan, ngunit para sa kanyang pagod na katawan, ito na ang pinakamagarang kama sa buong mundo. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nasa isang simpleng kwarto siya. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Lila. Nakita niya ito, mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, nakakumot ng makapal. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marian. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, may malumanay na mukha at mga matang puno ng pag-aalala. May dala itong isang mangkok na umuusok. "Gising ka na pala, Hija," sabi ng babae. "Ako si Nena. Aling Nena na lang ang itawag mo sa akin. Huwag ka munang bumangon. Kumain ka muna." Inabot nito sa kanya ang mangkok. Mainit na arroz caldo. "Salamat po." Paos na sabi ni Marian. Yung anak ko po." "Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo dito. Pinakain ko na rin siya ng lugaw kanina bago siya muling nakatulog. Mukhang pagod na pagod kayong mag-ina." Habang kumakain si Marian, bawat subo ay parang nagbabalik ng buhay sa kanya. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Aling Nena. Nang matapos siya, isang lalaki ang pumasok sa karinderya. Matangkad ito, kayumanggi ang balat, at halatang sanay sa init ng araw. Nakasuot ito ng polo shirt at maong. May dala itong mga construction plan. "Aling Nena, tapos na po ba yung..." Naputo lang sasabihin ng lalaki nang makita niya si Marian. "Dante, anak, halika," sabi ni Aling Nena. "Ito yung sinasabi ko yung nakita ko sa labas kanina." Lumapit ang lalaki. Ang mga mata nito ay seryoso, mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Marian ang hiya. Ngayon niya lang napansin ang kanyang itsura. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at tiyak na may bahid pa ng luha sa kanyang mukha. "Taga saan ka, miss?" tanong ng lalaki. Ang boses niya ay direkta, walang paligoy-ligoy. "Marian po, taga Maynila po." "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka napadpad dito?" Nag-atubili si Marian. Paano niya ipapaliwanag? Sasabihin ba niyang pinalayas siya? Na tinawag siyang magnanakaw? Nagkasagutan lang po sa pamilya. Kailangan ko lang pong lumayo muna." Sumandal si Dante sa upuan. Pinag-krus ang mga braso. Hindi kumbinsido. "Hayaan mo na muna siya, Dante." Malumanay na saway ni Aling Nena. "Magpahinga ka muna, Marian. Dito muna kayo ng anak mo. Walang manggugulo sa inyo." Ang kabaitan ni Aling Nena ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig na puso ni Marian. Muli siyang naiyak, pero ngayon, ito ay luha ng pasasalamat. "Salamat po. Maraming salamat po." Tumayo na si Dante para umalis. Bago ito lumabas, humarap ito kay Aling Nena, pero sinadya nitong lakasan ng boses para marinig ni Marian. "Mag-ingat po kayo, Aling Nena. Mahirap na magtiwala agad." Tumama ang mga salitang yon kay Marian na parang sampal. Ang kabaitan na naramdaman niya kanina ay biglang nabahiran ng kaba at pag-aalinlangan. Tama ang lalaki. Isa lang siyang estranghero. Isang estranghero na may dalang problema. Naiwan siyang nakatingin sa pintong nilabasan ni Dante. Yakap ang natutulog na si Lila. Nakahanap nga siya ng kanlungan. Pero hanggang kailan? Lumipas ang ilang araw. Naging bahagi na ng pansamantalang buhay ni Marian ang pagtulong sa karinderya ni Aling Nena. Nagwawalis siya sa umaga, naghihiwa ng mga sangkap sa tanghali, at naghuhugas ng pinggan sa gabi. Ito ang paraan niya para suklian ang kabaitan ng matanda, isang maliit na bayad para sa utang na loob na nararamdaman niya. Sa mga simpleng gawaing iyon, kahit paano'y nababaling ang kanyang isip mula sa sakit ng nakaraan. Isang umaga, habang nagkakape ang mga mangingisda sa karinderya, malakas ang balita sa radyo. Isang bagyo. Papalapit ito. At inaasahang tatama sa kanilang rehiyon sa loob ng ilang araw.
Agad kumalat ang kaba sa buong paligid. Ang mga usapan ay napuno ng pag-aalala. Naku, sana'y malihis, sabi ng isang matandang mangingisda. Ang bubong ko'y papel pa naman ang pagkagawa. Ako nga'y kinakabahan para sa mga bintana ko. Baka liparin na naman. Sagot ng isa pa. Tahimik na nakikinig si Marian. Pero hindi lang siya nakikinig. Nagmamasid siya. Sa kanyang mga araw sa nayon, napansin na niya ang kahinaan ng istruktura ng maraming bahay. Ang mga kahoy ay luma na. Ang mga pako ay kinalawang. At ang mga pundasyon ay hindi sapat para labanan ang malakas na hangin at ulan. Ang kanyang mga mata, na sanay tumingin sa mga blueprint at disenyo, ay nakikita ang mga bitak at panganib na hindi nakikita ng karaniwan. Hindi siya mapakali. Habang nagliligpit ng mga pinagkainan, kumuha siya ng isang malinis na supot na papel mula sa palengke at isang piraso ng uling mula sa kalan. Sa isang sulok ng karinderya, habang naglalaro si Lila sa kanyang paanan, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ito isang magarbong disenyo. Ito ay simple, practical, mga linya na nagpapakita kung saan dapat maglagay ng karagdagang suporta. Mga bilog na nagsasabi kung aling mga dugtungan ang kailangang patibayin. Mga arrow na nagtuturo kung paano gagawing mas matatag ang mga bintana gamit lang ang kawayan at alambre. Kinagabihan, nagkaroon ng biglaang pulong sa karinderya. Nandoon ang kapitan ng barangay at kasama niya si Dante bilang siyang engineer ng kanilang munting komunidad. Kailangan nating maghanda, sabi ng kapitan. Dante, ano ang mungkahi mo? Gaya po ng dati, Kap, sagot ni Dante habang inilalatag ang isang luma at simpleng plano. Magtali tayo ng mga lubid sa mga bubong, suportahan ang mga haligi ng mga karagdagang kahoy. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya alam kung saan nanggaling, tumayo si Marian. Kapitan, kung pwede po sana. Nagsimula siya, nanginginig ang boses. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nangunot ang noo ni Dante. May mas mainam po sigurong paraan, patuloy ni Marian, habang nanginginig na inilalatag ang kanyang guhit sa ibabaw ng mesa. Kung dito po natin ilalagay ang mga suporta, mas kakalat po ang puwersa ng hangin, hindi po direktang tatama sa mga pader. Tiningnan ng kapitan ang papel na may guhit ng uling. Tiningnan din ito ni Dante. Sa isang saglit, katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa ang narinig mula kay Dante. Hindi ito malakas, pero sapat na para maramdaman ni Marian ang pangungutya. Miss, sabi ni Dante, salamat sa iyong drawing. Pero iba ang teorya sa totoong buhay. Sanay na kami sa bagyo dito. Tumingin ito sa kapitan. Huwag na nating gawing komplikado ang mga bagay. Naramdaman ni Marian ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa harap ng lahat. Pero mas matibay po yan, giit niya. At saan ka naman nag-aral ng engineering, miss? Diretsong tanong ni Dante, may bahid ng inis sa boses. Hindi nakasagot si Marian. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Isa siyang arkitekto. Pero ano ang patunay niya? Isa lang siyang babaeng galing Maynila na napadpad sa kanilang bayan. Isang ginang na marunong lang mag-drawing. Yumuko na lang siya at dahan-dahang kinuha ang kanyang papel. Habang pabalik siya sa kanyang sulok, narinig niya ang bulungan ng mga tao. Bumalik siya sa tabi ni Lila na ngayon ay kumuha na rin ng kapirasong uling at nagsimulang gumuhit-guhit sa sahig, ginagaya ang kanyang ina. Gaya-gaya, mama, masayang sabi ng bata. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marian pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang anak. Ang inosenteng paghanga sa mga mata ni Lila, ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas sa sandaling iyon. Napansin niyang lumapit si Aling Nena. Tiningnan ng matanda ang drawing sa papel. Hindi ito nagsalita, pero ang mga mata nito ay seryosong pinag-aralan ang bawat linya.
na para bang may nakikita itong higit pa sa mga guhit ng uling. Huwag mong intindihin yon, bulong ni Aling Nena. May mga taong makitid lang talaga ang isip, pero hindi sapat ang mga salitang iyon para alisin ang sakit. Habang nagpapatuloy ang pulong ni Dante, habang pinag-uusapan nila ang mga lubid at pako, isang nag-aalab na damdamin ang umakyat sa dibdib ni Marian. Hindi ito galit, kundi determinasyon. Tumayo siyang muli. Lumakad siya pabalik sa mesa ni Dante at ng kapitan. Huminto ang kanilang usapan. Lahat ay napatingin sa kanya, nag-aabang. Mas matatag na ang kanyang boses ngayon. Hindi niyo kailangang maniwala sa akin, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Dante. Bigyan niyo lang ako ng bubong ng karinderya ni Aling Nena. Papakita ko sa inyo. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si Marian. Ang hamon na binitiwan niya kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon ang araw ng pagpapatunay. Sa tulong ni Aling Nena at ng dalawang matandang mangingisda na mas bukas ang isip, sinimulan nilang kalasin ang ilang bahagi ng bubong ng karinderya. Walang mamahaling materyales. Ang gamit lang nila ay mga kawayang pinuputol, mga lumang alambre, at ilang piraso ng yero na muling hinulma. Mula sa di kalayuan, nakasandal sa isang puno ng niyog, nanonood si Dante. Nakakrus ang kanyang mga braso, baka sa kanyang muka ang pagdududa. Para sa kanya, isa itong pag-aaksaya ng oras. Isang laro ng isang babaeng taga-syudad na walang alam sa tunay na lakas ng kalikasan. Ngunit habang tumatagal, ang pagkunot ng kanyang noo ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. Nakita niya kung paano itinuro ni Marian ang paggawa ng mga cross brace, isang simpleng disenyo ng pinag-krus na kawayan para ikabit sa ilalim ng bubong. Hindi ito basta-basta pagpapatong lang ng kahoy. Nakita niya ang luhika, ang bawat piraso ay may layunin. Ang salubungin ang puwersa ng hangin at ikalat ito, sa halip na hayaang isang pader lang ang tumanggap ng buong hagupit. Napansin niya kung paanong imbes na basta ipako ang mga bintana, tinuruan ni Marian ang mga kasama kung paano gumawa ng simpleng trangka gamit ang alambre at isang pirasong kahoy para mas madaling isara at buksan, ngunit mas matibay kapag nakakandado. Simple, praktikal, matalino. Ang inhinyero sa loob ni Dante ay nagsimulang kilalanin ang arkitekto sa katauhan ni Marian. Ang mga guhit sa papel kagabi ay nagkakaroon ng anyo sa kanyang harapan at nakita niyang tama ito. Mas matibay ito. Naramdaman ni Dante ang isang kirot ng hiya. Ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng minaliit niya, ay nagpapakita ngayon ng isang kaalaman na mas malalim pa sa mga natutunan niya sa libro. Hindi na siya nakatiis. Walang imik, lumakad siya papunta sa karinderya. Kumuha siya ng martilyo mula sa isang kahon ng gamit. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, pero umakyat siya sa hagdan at nagsimulang tumulong sa pagpako ng isang suporta. Eksakto sa lugar kung saan itinuro ni Marian. Natigilan ang lahat. Maging si Marian ay napatingin sa kanya. Nagulat. Ang pagtulong ni Dante ang naging hudyat. Ang mga mangingisdang kanina'y nagdududa. Ang mga asawa nilang tsismosa. Isa-isa silang nagsilabasan. Ang isa'y may dalang lagari. Ang isa'y may dalang lubid. Maya-maya pa, ang gawain na sinimulan lang ng 4 na tao ay naging trabaho na ng buong komunidad. Ang tunog ng martilyo, lagari, at tawanan ay napuno sa hangin. Ang diwa ng bayanihan ay buhay na buhay. May mga nag-abot ng malamig na tubig. Si Aling Nena ay naghanda ng mainit na pansit para sa lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Marian sa ibabaw ng isang upuan, nagtuturo at gumagabay. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa Maynila, naramdaman niyang may silbi siya, may halaga siya. Nang halos patapos na sila,
Lumapit si Dante sa kanya. Tahimik nitong iniabot ang isang bote ng tubig. Kinuha ito ni Marian. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit. Galing mo, architect. Dalawang salita lang iyon. Pero para kay Marian, iyon na ang pinakamagandang narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Hindi miss, hindi babae, kundi architect. Isang pagkilala sa kung sino siya talaga. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Biglang tumunog ang cellphone ni Dante. Nakita ni Marian ang pagbabago sa mukha nito nang tingnan kung sino ang tumatawag. Lumayo ito ng kaunti para sagutin. Hello? Yes, nasa probinsya ako. Ano? Bakit minamadali? Hindi pwede, may parating na bagyo dito. Pakiusap lang, kailangan kong tapusin to. Pag-usapan natin yung project sa Maynila pagkatapos. Ibinaba ni Dante ang tawag, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ngunit bago pa man makapagtanong si Marian, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Kasunod nito, ang pag-aspas ng malakas na hangin. At pagkatapos, ang unang patak ng ulan. Malaki, mabigat, napatingala ang lahat. Ang mga tawa at biruan ay napalitan ng katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang bagay lang, ang bagong gawang bubong ng karinderya ni Aling Nena. Ang bagyo ay narito na, at ang kanilang gawa ay masusubukan na. Nang tumila ang ulan at muling sumikat ang araw kinabukasan, ang buong nayon ay lumabas upang tingnan ang pinsala ng bagyo. Maraming mga bubong ang natanggalan ng yero. Maraming mga bintana ang nabasag. Pero ang bubong ng karinderya ni Aling Nena, buo. Walang kahit isang yero na natanggal. Walang kahit isang suporta na nabali. Nakatayo itong matatag, isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng maliit na kapinsalaan. Ang mga taong kahapoy nagduda ay napalitan ng paghanga. Si Marian, ang estrangherang napadpad sa kanilang bayan, ang naging bayani nila. Pinalibutan siya ng mga pasasalamat at papuri. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marian na siya ay kabilang, na mayroon siyang lugar sa mundong ito. Ang gabing iyon ay espesyal. Nagluto si Aling Nena ng masarap na tinolang manok. Ang maliit na karinderya ay puno ng tawanan at kwentuhan. Kumakain sila sa iisang mesa. Si Marian, si Aling Nena, si Dante at si Lila na masayang nakakandong kay Dante habang sinusubuan ito ng kanin. Para silang isang pamilya. Habang pinagmamasdan ni Marian ang eksena, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang ngiti ni Lila, ang maalagang tingin ni Dante sa kanyang anak, ang mapagkalingang presensya ni Aling Nena. Ito ang tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa mamahaling marmol o matatayog na pader, kundi isang tahanang binuo ng pagtanggap at simpleng pagmamahalan. Nang matapos kumain, habang nagliligpit si Marian, napagod na si Lila sa kakalaro. Dahan-dahan itong pumikit habang nakasandal sa dibdib ni Dante. Ang ulo nito ay nahimlay sa balikat ng lalaki. Payapang-payapa. Nakita ni Marian ang tanawin na yon. Ang kanyang anak, na komportable sa isang lalaking halos ngayon lang niya nakilala. Napangiti siya. Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Sa isang sulok, bukas ang isang luma at maliit na telebisyon. Karaniwan, walang nanonood dito, nagsisilbi lang itong ingay sa gabi. Pero isang pamilyar na pangalan ang narinig ni Marian mula sa reporter, isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang Salonga Corporation sa pangunguna ng kanilang CEO na si Mr. Hector Salonga. Binitiwan ni Marian ang basong hawak niya. Hindi ito nabasag, pero ang tunog ng pagtama nito sa sahig na kahoy ay sapat na para mapatingin sa kanya sina Aling Nena at Dante. Pero ang mga mata ni Marian ay nakapako sa screen. Nandoon siya, si Hector,
Nakatayo sa isang press conference, nakangiti, kumpiyansa. Sa tabi niya, ang ina niyang si Estrella, mukhang mas matapang at mas mayaman kaysa dati. At sa likod nila, sa isang malaking screen, ay ang larawan ng isang napakatayog at napakagandang gusali. Isang toring gawa sa salamin na kumikinang. Isang disenyong alam na alam ni Marian ang bawat linya, ang bawat kurba, ang bawat sulok dahil sa kanya iyon. Ipinapakilala namin sa inyo, buong pagmamalaking sabi ni Hector, ang kinabukasan ng Manila, ang Salonga Prime Tower. Parang may pumiga sa puso ni Marian ang proyektong pinagpuyatan niya. Ang pangarap na iginuhit niya hindi para sa pera, kundi para sa sining. Ang anak na isinilang mula sa kanyang isip at kaluluwa. Ninakaw. At ngayon, ipinangangalandakan sa buong mundo bilang tagumpay ng lalaking dumurog sa kanya. May mga ulat po tungkol sa ilang issue sa structural integrity ng pundasyon, Mr. Salonga. Ano po ang masasabi niyo rito? Tanong ng isang reporter. Biglang nawala ang nangiti ni Hector. Saglit siyang natigilan at sa isang iglap na yon, nakita ni Marian ang kaba sa kanyang mga mata. That's a baseless accusation. Nauutal na sagot ni Hector. Our project is perfectly sound. Pero bago pa man matapos ang balita, isang tunog mula sa labas ang kumuha ng atensyon ng lahat. Isang tunog na hindi nababagay sa tahimik nilang nayon. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Sumilip si Dante sa bintana. Ano yon? Tanong ni Aling Nena. Hindi sumagot si Dante. Nananatili lang itong nakatingin sa labas. Seryoso ang mukha. Lumapit si Marian sa bintana at ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng napakabilis. Doon, sa kanilang maalikabok na kalsada, dahan-dahang gumagapang ang isang pamilyar na itim at makintab na sasakyan, ang sasakyan ni Hector. Huminto ito sa tapat mismo ng karinderya. Natagpuan na siya nito. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay parang isang slow motion na eksena sa isang masamang panaginip. Unang bumaba ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad, sumunod ang isang lalaking nakasuot ng plansadong suit. Gusot ang kanyang buhok at may namumuong pawis sa kanyang noo. Pero si Marian ay hindi maaaring magkamali. Si Hector. Kasunod niyang bumaba ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang pulang bestida na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Si Clarice. Ang babaeng madalas niyang makita sa mga business magazine kasama si Hector. Ang hangin sa karinderya ay biglang naging mabigat. Si Aling Nena ay tumayo, na parang isang inahing manok na handang protektahan ang kanyang mga sisiw. Si Dante ay humakbang palapit kay Marian. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Marian at ng mga bagong dating. Pero si Marian ay nanatiling nakatayo, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na pilit niyang ibinaon sa loob ng mga nakaraang linggo ay biglang nagising. Hindi pinansin ni Hector ang 2 taong nakaharang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marian. Marian, sabi niya. Ang boses niya ay pagod at pilit. We need to talk. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Marian. Talk? Ngayon mo gustong mag-usap, Hector? Pagkatapos ng lahat? Wala tayong panahon para sa drama. Sabad ni Clarice, ang boses niya ay matinis at puno ng pangiinsulto. Tiningnan niya si Marian mula ulo hanggang paa na parang isang mamahaling gamit na naluma at napunta sa basurahan. Manahimik ka, maring sabi ni Dante, hindi inaalis ang tingin kay Hector. Wala kang karapatan dito. Sino ka naman? Taas kilay na tanong ni Hector. Ngunit bago pa man makasagot si Dante, nagsalita na si Marian. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Ano ang kailangan mo, Hector? Bumuntong hininga si Hector, halatang naiirita.
May problema ang proyekto. Malaking problema sa foundation. Tumingin siya sa mga mata ni Marian. May mali sa structural plan. Isang bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang makakaayos. Naramdaman ni Marian ang isang kabaliwan na gustong tumawa ng malakas. Ang kapal ng mukha. Matapos siyang pagnakawan. Matapos siyang itapon na parang basura. Heto ito ngayon. Humihingi ng tulong. Problema? Ulit ni Marian. Ang problema ko, Hector, ay nasa harapan ko ngayon. At ang solusyon sa problema ko ay ang paglayas ninyo sa lugar na ito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hector. Mula sa pagiging iritado, ito ay naging desperado. Lumapit ito ng isang hakbang. Marian, pakiusap. Nakasalalay dito ang buong kumpanya. At ano ang pakialam ko sa kumpanya mo? Sigaw ni Marian. Ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kumpanyang binuo mula sa perang pinagbentahan ng lupa ng mga magulang ko. Ang kumpanyang tumalikod sa akin nang wala akong kalaban-laban. Nakita ni Hector si Lila na nagising dahil sa ingay at ngayon ay takot na nakayakap sa binti ni Aling Nena. Lumambot ang ekspresyon ni Hector at akma itong lalapit para hawakan ng bata. Lila, anak. Pero bago pa man makalapit si Hector, mabilis na humarang si Dante. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa pagitan ni Hector at ng bata. Isang malinaw at hindi natitinag na harang. Isang tahimik na babala. Natigilan si Hector. Sa likod niya, narinig ni Marian ang pabulong na sabi ni Clarice, puno ng pagkainip. Make this quick, Hector. Our investors are getting nervous. Ang desperasyon sa mukha ni Hector ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol, isang bagay na malamig, kalkulatsyor, at walang awa. Ang parehong tingin na nakita niya noong gabing pinalayas siya. Tumingin siyang muli kay Marian, hindi na nagmamakaawa. Nagbabanta na. Gagawin mo ito, Marian, sa ayaw at sa gusto mo. At kung hindi, hamon ni Marian, isang nangisi ang sumilay sa labi ni Hector, isang nangising nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Marian. Kung hindi mo gagawin, sabi ni Hector, ang boses niya ay kalmado, ngunit bawat salita ay may lason. Kukunin ko si Lila at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kahit kailan. Ang banta ni Hector ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat at mas nakak-suffocating kaysa sa maalinsangang gabi. Ang maliit na karinderya na dati kanlungan ni Marian ay biglang naging isang kulungan. Wala kang karapatan, sigaw ni Aling Nena. Nanginginig ang boses sa galit. Ina siya! Anong klase kang ama? Pero hindi pinansin ni Hector ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Marian na parang isang ahas na tinititigan ng kanyang biktima. Karapatan? Ulit ni Hector. May halong pangungutya. Pag-usapan natin ang karapatan, Marian. Anong karapatan mong palakihin ang anak ko sa ganitong lugar? Isang karinderya sa gitna ng wala? Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang trabaho. Wala kang pera. Paano mo bubuhayin ang anak ko? Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Marian. Totoo. Lahat ng sinabi niya ay totoo. At iyon ang pinakamasakit. Kaya heto ang deal. Patuloy ni Hector na parang isang negosyanteng nagsasara ng isang transaksyon. Inihanda na ng mga abogado ko ang mga papeles. Isang kasunduan. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa disenyo ng Salonga Tower. Aayusin mo ang problema sa pundasyon. At bilang kapalit, hindi ko kukunin si Lila. Bibigyan ko pa kayo ng disenteng allowance buwan-buwan. Makakapamuhay kayo ng komportable dito. Malayo sa akin, malayo sa gulo. Naramdaman ni Marian na parang gusto niyang masuka. Ipinagpapalit ni Hector ang sarili niyang anak para sa isang gusali. Ipinagpapalit niya ang kinabukasan ng kanilang pamilya para sa pera. Hindi ko ibebenta ang anak ko, mariing sagot ni Marian. Ang boses niya ay basag.
Ang malamig na ekspresyon ni Hector ay bumalik. Hindi ito negosasyon, Marian. Ito ay isang ultimatum. Kumuha siya ng isang folder mula sa kamay ni Clarice at inilapag ito sa mesa. Bukas na bukas, magpa-file ako ng petition for sole guardianship. At lahat ng alas, nasa akin. Isang inang walang tirahan, walang trabaho, at may record ng pagnanakaw sa dati niyang pamilya. Sa tingin mo, kanino papanig ang korte? Ang salitang pagnanakaw ay muling sumampal sa kanya. Isang kasinungalingang sila mismo ang gumawa. At ngayon ay gagamitin laban sa kanya. Napakatalino, napakawalang hiya. Naramdaman niya ang paghawak ni Dante sa kanyang braso. Isang pagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Pero kahit ang presensya ni Dante ay hindi sapat para alisin ang yelong gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang pinakamatinding takot ng isang ina, ang mawala ang kanyang anak, ay nasa harapan na niya. Umalis na kayo. Mahinang sabi ni Marian, hindi na makatingin sa kanila. Pag-isipan mo, Marian. Huling sabi ni Hector, babalikan kita bukas para sa sagot mo. Tumalikod na sila at sumakay sa kanilang mamahaling sasakyan, iniwan ang alikabok at ang laso ng kanilang mga salita. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa karinderya. Sinubukan siyang kausapin ni Dante, sinubukan siyang damayan ni Aling Nena, pero si Marian ay parang isang manikang basag. Nakaupo lang siya sa isang sulok, yakap-yakap si Lila na mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa unos na nagbabanta sa kanilang munting mundo. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak. Ang mahahabang pilik mata, ang maliit na ilong, ang mga labing nakangiti kahit sa pagtulog. Paano niya isusuko ang anghel na ito? Pero paano rin niya lalabanan ang isang halimaw na tulad ni Hector? Maaari niyang ibigay kay Lila ang lahat ng pagmamahal sa mundo, pero hindi niya maibibigay ang yaman at oportunidad na kayang ibigay ni Hector. Lalaki ba si Lila na kulang sa lahat? O lalaki siyang malayo sa kanyang ina? Alin ang mas masakit? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang labirintong walang katapusan. Maya-maya, lumapit si Dante sa kanya. Umupo ito sa sahig, hindi sa kanyang tabi, kundi sa kanyang harapan. May kilala ako sa Maynila, mahinang sabi nito. Isang kaibigan. Pwede siyang tumulong mag-check ng ilang bagay tungkol sa kumpanya nila. Baka may makita tayong pwedeng gamitin laban sa kanila. Tumingin si Marian sa kanya. Ang mga mata niya ay wala ng buhay. Para saan pa, Dante? Pera ang kalaban natin. Pera at kapangyarihan. Anong laban ng isang tulad ko? Hindi ka nag-iisa, Marian, sabi ni Dante. Pero hindi na pumasok sa isip ni Marian ang kanyang mga salita. Ang nakikita lang niya ay ang kontratang iniwan ni Hector sa mesa. Isang pirasong papel na naglalaman ng kanyang pagsuko. Nang mag-isa na lang siya sa dilim, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Tinitigan niya ang dokumento, ang pangalan niya, ang pangalan ni Hector, ang pangalan ni Lila, ang kanyang kaluluwa o ang kanyang anak. Kinuha niya ang isang ballpen na nakapatong sa tabi. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinutok niya ito sa linya kung saan kailangan niyang pumirma. Ang halaga ng pagiging isang ina. Minsan, ito ay ang pagsira sa sarili mong pagkatao. Pumikit siya at isang luha ang pumatak. Tumama sa papel. Binura ang isang salita sa kontrata, ina. Hindi na pirmahan ni Marian ang kontrata. Sa huling sandali, bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, bumigay ang kanyang katawan at isipan. Nakatulugan niya ang pagod, sakit, at pag-aalala sa ibabaw mismo ng mesa. Ang kanyang pisngi ay nakadantay sa malamig na dokumento. Nagising siya sa tapik ni Aling Nena at sa amoy ng mainit na kape. Sa labas, nagsisimula ng magliwanag. Ang araw na kinatatakutan niya ay dumating na. Hiha, uminom ka muna nito. Malumanay na sabi ni Aling Nena. Iniaabot ang isang tasa.
Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-unawa. Umiling si Marian. Kailangan ko na pong magdesisyon, Aling Nena, para kay Lila. Anong desisyon? Napatingin si Marian sa pinto. Nakatayo roon ang kapitan ng barangay kasama ang ilang matatandang mangingisda na tinulungan niya noong bagyo. May dala silang isang bayong ng sariwang isda at isang sako ng bigas. Narinig namin ang nangyari kagabi, sabi ng kapitan. Ang boses niya ay seryoso. Hindi kami papayag na basta ka na lang nila aalisin dito. Isa-isang lumapit ang mga tao. Ang asawa ng mangingisda ay naglapag ng isang supot ng gulay. Ang may-ari ng maliit na sari-sari store ay nag-abot ng ilang delata. Ang isa pa'y may dalang isang maliit na alkansya na gawa sa kawayan, puno ng mga barya. Wala kaming pera, Marian, sabi ng isang matandang babae, hinahawakan ng kanyang kamay. Pero meron kaming mga kamay para tulungan ka. Mayroon kaming mga bubong para patuluyin ka. Isa ka na sa amin. Hindi ka nila pwedeng kunin basta-basta. Dagdag ng isa pa. Ang barangay na ito, ang pamilya mo ngayon. Napatulala si Marian. Ang mga taong halos hindi niya kilala. Ang mga taong minsang pinagdudahan siya. Heto sila ngayon. Nag-aalay ng kung anuman ang kakarampot na mayroon sila para sa kanya. Ang kanilang kabaitan ay parang isang malakas na agos na unti-unting nagpapagaling sa mga sugat sa kanyang puso. Naiyak siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o takot. Ito ay luha ng labis na pasasalamat. Sa gitna ng lahat, dumating si Dante. Magdamag itong hindi natulog, abala sa pakikipag-usap sa telepono. May dala siyang isang manipis na folder, ibang-iba sa makapal na kontrata ni Hector. Marian, sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. May nakuha ako. Inilatag niya ang mga papel sa mesa, mga print-out ng mga artikulo online at ilang pampublikong dokumento. Ang Salonga Corporation, lubog sa utang, paliwanag ni Dante. Ang Salonga Tower ang huling barahan nila. Kung hindi yon matutuloy, babagsak sila. Iyon ang dahilan kung bakit desperado si Hector. Itinuro niya ang isa pang dokumento. At ito pa, may record sila ng paggamit ng substandard na materyales sa isa nilang maliit na proyekto dati. Nagsettle sila out of court. Ang pangalan ng supplier na idiniin nila, narito. Habang nagsasalita si Dante, nagsimulang magbago ang lahat sa isipan ni Marian. Ang imahe ni Hector bilang isang makapangyarihang halimaw ay unti-unting naglalaho. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong duwag at desperado, na handang gawin ang lahat para lang mailigtas ang sarili. Hindi na siya takot. Mayroon silang pera at kapangyarihan, sabi ni Dante. Pero mayroon din silang mga kahinaan at mayroon tayong katotohanan. Tumingin si Marian sa mga taong nakapalibot sa kanya, ang kanyang bagong pamilya. Tumingin siya kay Dante, ang kanyang sandigan. At sa wakas, tumingin siya sa kontratang iniwan ni Hector. Kinuha niya ito. Pero hindi para pirmahan. Dahan-dahan, sa harap nilang lahat, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. Isang malakas na palakpakan ang umaling-awngaw sa loob ng karinderya. Tumingin si Marian kay Dante at sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na ningning ng paglaban ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng nagpapaapi. Paano tayo lalaban? Tanong niya. Ngumiti si Dante, isang nangiti na nagsasabing, matagal ko nang hinihintay yan. Huwag kang susuko, Marian. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. May paraan para labanan sila, pero kailangan kitang pagkatiwalaan. Sa labas, narinig nila ang ugong ng pamilyar na sasakyan. Paparating na si Hector para sa kanyang sagot. Pero ngayon, hindi na si Marian
ang sasalubong sa kanya. Isang buong komunidad ang naghihintay. Nang huminto ang sasakyan ni Hector sa tapat ng karinderya, hindi ang isang nag-iisa at takot na si Marian ang kanyang nakita. Ang nakita niya ay isang grupo ng mga mangingisda na tahimik na nag-aayos ng kanilang mga lambat. Mga matitigas na tingin ang ipinupukol sa kanya. Nakita niya si Aling Nena na nakatayo sa pinto, hawak ang isang sandok na parang isang sandata. Nakita niya ang kapitan ng barangay na nakaupo sa isang bangko, kalmado ngunit mapagmatsyag. Bumaba si Hector, kasama pa rin si Clarice, na halatang naiinis na sa alikabok ng probinsya. Ang kumpiyansa sa mukha ni Hector ay bahagyang nabawasan nang makita ang eksena. Nasaan si Marian? Tanong niya. Sinisikap na maging autoritatibo. Nasa loob. Simpleng sagot ni Aling Nena. Pero kung ako sa'yo, hindi na ako papasok. Ngunit hindi nakinig si Hector. Pumasok siya sa loob at doon nakita niya si Marian na nakaupo sa isang mesa umiinom ng kape. Sa tabi niya ay si Dante at sa ibabaw ng mesa ay ang mga pinagpira-pirasong kontrata. Naintindihan agad ni Hector ang mensahe. Ang desperasyon sa kanyang muka ay napalitan ng purong galit. Anong kalokohan to, Marian? Sigaw niya. Akala mo ba kaya mo akong labanan? Hindi kita lalabanan, Hector. Kalmadong sagot ni Marian habang dahan-dahang tumatayo. Ilalabas ko lang ang katotohanan. Isang tawa ang kumawala kay Hector. Katotohanan? At sino ang maniniwala sa iyo? Isang babaeng walang-wala? Baka hindi sila maniwala sa akin, sabi ni Marian. Pero baka maniwala sila sa supplier na idiniin ninyo noon o kaya sa mga inspector ng building code kapag nalaman nilang substandard ang mga materyales na ginagamit ninyo sa pundasyon. Namutla si Hector. Paano niya nalaman? Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Marian. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Hindi ko ipagkakalat yan. Sa ngayon, doon na pumasok ang plano na binuo nila ni Dante buong umaga. Hindi ito isang plano ng paghihiganti. Ito ay isang plano para sa hustisya. I have a counter-offer, Hector. Sabi ni Marian, ginagamit ang lengguwahe ng negosyo na naiintindihan nito. Aayusin ko ang problema sa disenyo. Ako mismo ang pupunta sa construction site. Nagulat si Hector. Maging si Dante ay napatingin kay Marian. Nagtataka. Hindi ito ang napag-usapan nila. Pero, dagdag ni Marian, sa dalawang kondisyon. Ano yon? Nagdududang tanong ni Hector. Una, babawiin mo ang petisyon para sa guardianship ni Lila at maglalabas ka ng isang kasulatan, pirmado ng abogado mo, na nagsasabing ako lang ang may karapatan sa anak ko habang buhay. Nag-isip si Hector. Iyon ay madali lang. Isang pirasong papel. Pangalawa, sabi ni Marian, at dito na niya inilabas ang kanyang alas. Gusto kong makita ang lahat ng delivery records ng semento, bakal, at iba pang materyales para sa pundasyon. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang ibinuhos nila doon para malaman ko kung paano ito aayusin. At kailangan ko ng access sa lahat ng yon, mag-isa. Naintindihan agad ni Dante ang plano. Matalino. Habang inaayos ni Marian ang disenyo, ang totoong ginagawa niya ay ang pangangalap ng ebidensya mula sa loob mismo ng kampo ng kalaban. Si Hector, na desperado at walang ibang pagpipilian, ay napilitang sumang-ayon. Ang Salonga Tower ang mas importante sa kanya. Fine, sabi niya. Magkita tayo sa site sa Lunes. Bago sila umalis, humarap si Clarice kay Marian. Don't get any funny ideas. Bulong nito, puno ng pagbabanta. I will be watching you. Ngumiti lang si Marian. Nang makaalis na sila, hinarap ni Dante si Marian, puno ng paghanga at pag-aalala. Delikado yan, Marian. Papasok ka sa lungga ng mga ahas. Alam ko, sagot ni Marian. Tumingin siya sa labas, kung saan naglalaro si Lila kasama ang ibang mga bata, malaya at masaya. Pero para sa kanya,
Kahit anong panganib, papasukin ko. Nang gabing iyon, hindi natakot ang nasa puso ni Marian. Pinalitan na ito ng isang matibay na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang lumang salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng duguan at talunan na pinalaya sa Maynila. Dahan-dahan, itinali niya ang kanyang buhok. Isang simpleng ponytail, isang simpleng kilos na nagsasabing tapos na ang paghihinagpis. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang kanyang telepono na ibinili sa kanya ni Dante. May isang huling tawag siyang kailangang gawin. Ang pangalan ng supplier na nasa folder ni Dante. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. "Hello? Hinahanap ko po si Mr. De Guzman." Sabi niya, ang boses niya ay kalmado at puno ng awtoridad. "My name is Marian Reyes at sa tingin ko, meron tayong dapat pag-usapan tungkol sa Salonga Corporation. Ang araw ng paghuhukom ay dumating. Isang espesyal na pagpupulong ng mga board members at pangunahing mamumuhunan ng Salonga Corporation ang ipinatawag. Ang agenda, ang kritikal na pag-update sa structural integrity ng Salonga Tower. Ang kapaligiran sa loob ng boardroom ay sobrang tensyonado. Ang kinabukasan ng ₱1 bilyong proyekto at ng buong kumpanya ay nakasalalay sa mangyayari sa araw na ito. Pumasok si Hector, sa tabi niya ang kanyang inang si Estrella. Kapwa may pilit na ngiti at kumpiyansa. Sa likod nila, tahimik na nakasunod si Marian. Para sa lahat ng nasa silid, siya ang consultant na inupahan para ayusin ang isang maliit na problema. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Walang nakakaalam na siya ang arkitektong nasa likod ng buong disenyo. Nagsimula si Hector. Naglabas siya ng mga bagong bersyon ng blueprint, ang mga inayos, di umano ni Marian, at nagsimulang magpaliwanag ng mga teknikal na solusyon. Si Marian ay nakatayo lang sa isang sulok, tahimik, nagmamasid. As you can see, mayabang na sabi ni Hector, ang issue ay naresolba na. Our consultant has confirmed na minor adjustments lang ang kailangan. The project can proceed as scheduled. Isang buntong hininga ng ginhawa ang maririnig mula sa mga investor. Ngumiti si Estrella, isang nangiting mapang-api. Tumingin siya kay Marian na para bang isa lang itong alikabok na kailangang walisin pagkatapos ng pulong. Kung wala nang tanong, magtatapos na sana si Hector. Ako, mayroon akong tanong. Lahat ng mata ay napunta sa nagsalita. Si Marian, dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa mesa. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado at may bigat. Sino ka naman para magtanong? Mataray na sabi ni Estrella. Hindi pinansin ni Marian ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hector. Mr. Salonga, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaaling-aungaw sa buong silid. Sigurado ka ba na minor adjustments lang ang problema? O itinatago mo sa kanila ang katotohanan na ang buong pundasyon ng toreng ito ay ginawa mula sa substandard na semento at kinakalawang na mga bakal? Parang isang bombang sumabog sa gitna ng boardroom. Nagkagulo ang mga tao. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ng isang investor. Preposterous! Isang kasinungalingan. Sigaw naman ni Hector. Namumutla na. Talaga ba, Hector? Tanong ni Marian. Itinuro niya ang projector. Play the file, please. Nagulat si Hector. Si Dante, na nagpanggap bilang technical assistant sa pulong, ay pinindot ang isang button. Biglang lumabas sa screen ang hindi na mga blueprint, kundi mga litrato. Mga close-up shot ng mga bitak sa semento. Mga bakal na may kalawang, mga delivery receipt na may pirma na nagpapatunay na ang in-order na materyales ay mas mababang klase kaysa sa idineklara. Lahat ng ito ay personal na kinunan ni Marian noong mga araw na inaayos niya ang site. Pagkatapos ng mga litrato, isang video. Si Mr. De Guzman, ang supplier na idiniin noon ni Hector, ay nagsasalita.
Kinukwento niya kung paano siya tinakot at binayaran ng mga salonga para manahimik. Gumuho ang mundo ni na Hector at Estrella. Sinungaling! Bayaran yan! Isang setup to! Desperadong sigaw ni Hector. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga investor na kanina'y kampante ay ngayoy galit na galit. So totoo pala ang mga chismis. You put all our money at risk, Hector. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagsalita si Marian. Ipinakita niya sa screen ang kanyang orihinal na disenyo. Pagkatapos, ang litrato ng kanyang pamilya sa Bicol. Ang pangalan ko ay Marian Reyes Salonga. Deklara niya, ako ang asawa ni Hector at ako ang tunay na arkitekto ng Salonga Tower. Ang disenyong ito ay hindi ginawa para maging simbolo ng kasakiman. Ginawa ko ito bilang isang social housing project, isang pangarap na magbigay ng disenteng tahanan para sa mga mahihirap. Isang pangarap na ninakaw niya, binago, at ngayon ay sisirain dahil sa kanyang kaswapangan. Katahimikan, lahat ng mga mata ay nakatingin ngayon kina Hector at Estrella, hindi na may pagdududa, kundi may pandidiri. Doon na bumigay si Estrella. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw niya, susugurin sana si Marian pero pinigilan siya ng mga security. Bruha ka, ahas! Pero si Marian ay hindi natinag. Tinitigan niya ang kanyang biyenan, hindi na may galit, kundi may awa. Sana po, balang araw, mapatawad niyo ang sarili niyo. Mahinahon niyang sabi, at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Hector. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi isang duwag na bata na natatakot sa sarili niyang anino. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na rin siyang naramdamang pag-ibig. Wala na. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Hindi ito security, mga pulis. Mr. Hector Salonga, sabi ng isang opisyal, may reklamo po ng large-scale estafa at fraud laban sa inyo. Sumama po kayo sa amin. Habang pinoposasan si Hector, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa kay Marian. Pero si Marian ay tumalikod na. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. At siya, sa wakas ay malaya na. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Salonga Corporation ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ang kwento ni Marian Reyes, ang arkitektong ina na nagawang pabagsakin ng isang higanting korporasyon, ay naging isang inspirasyon. Ang kanyang cellphone, na dati tahimik, ay hindi na tumigil sa katutunog. Mga tawag mula sa pinakamalalaking architectural firms sa bansa. Mga email na nag-aalok ng posisyon ng malalaking proyekto ng isang bagong buhay sa syudad na minsan niyang tinalikuran. Ang Maynila, ang mundong ipinagkait sa kanya, ay muling bumubukas ng pinto. Handa na siyang tanggapin pabalik hindi bilang asawa ni Hector Salonga, kundi bilang Architect Marian Reyes. Isang hapon, habang nakaupo siya sa dalampasigan ng Santa Monica, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang bigat ng pagpapasya. Sa isang banda, naroon ang pangarap niya. Ang pagkakataong itayo ang mga toreng dati nasa isip niya lang. Ang pagkakataong mabigyan si Lila ng isang maginhawang buhay, ng pinakamagandang edukasyon, ng lahat ng bagay na hindi niya naranasan. Sa kabilang banda, narito ang Santa Monica, ang payapang buhay, ang mga alon na tila humuhugas sa lahat ng kanyang sakit, ang mga taong yumakap sa kanya noong siya'y wala nang malapitan, si Aling Nena, na naging kanyang pangalawang ina, at si Dante. Nakita niya ito sa di kalayuan, kalaro si Lila. Nagtatayo sila ng isang maliit na kastilyong buhangin. Ang tawa ni Lila ay sumasabay sa ihip ng hangin. Isang musika sa pandinig ni Marian. Walang halong pagkukunwari, walang halong takot, puro lang kaligayahan.
Lumapit si Dante sa kanya. Karga-karga ang inaantok ng si Lila. Maingat nitong inihiga ang bata sa mga braso ni Marian. Narinig ko ang mga balita, sabi ni Dante. Umupo sa tabi niya. Marami ka raw offers sa Maynila, mga malalaking kumpanya. Hindi kumibo si Marian. Deserve mo yon, Marian. Patuloy ni Dante, ang boses niya ay taos puso. Pagkatapos ng lahat, deserve mong makuha ang mga pangarap mo. Tumingin si Marian sa kanya. Paano kayo? Paano ang Santa Monica? Ngumiti si Dante, isang nangiting may halong lungkot. Kaya na namin dito. Tinuruan mo kami kung paano maging matatag. Isa pa, susuportahan kita kahit anong maging desisyon mo. Ang importante, masaya ka. Iyon na. Iyon ang pagkakaiba. Si Hector, gusto siyang ikulong sa isang hawla. Si Dante, gusto siyang bigyan ng mga pakpak para lumipad. Niyakap ni Marian si Lila ng mahigpit. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw, ang kulay kahel na kalangitan. Pinakinggan niya ang mga alon, ang tawa ng mga bata, ang tunog ng buhay sa nayon. Dati, ang pangarap niya ay itayo ang pinakamatatayog na gusali. Pero habang nakaupo siya roon, sa piling ng mga taong nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng salitang tahanan, napagtanto niya na baka nagbago na ang kanyang mga pangarap. Baka ang tunay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa pagmamahal at pagmamalasakit. Tumingin siyang muli sa mga naglalakihang gusali sa Maynila na abot tanaw lang ng kanyang imahinasyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na kastilyong buhangin na ginawa ni na Dante at Lila. Simple lang ito, madaling masira ng alon, pero sa sandaling iyon, para kay Marian, ito na ang pinakamagandang istruktura sa buong mundo. Ngumiti siya, isang ngingiting payapa at puno ng katiyakan. Alam na niya ang sagot. So Architect Reyes? Tanong ni Dante, na tila nababasa ang kanyang isipan. Anong susunod na plano? Huminga ng malalim si Marian, nilalasap ang alat ng hangin. Sa tingin ko, sabi niya, habang nakatingin kay Dante, marami pa tayong kailangang itayo. Dito, lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maalikabok na kalsada ng Santa Monica ay mayroon ng panibagong sigla. Sa sentro ng nayon, kung saan dating nakatayo ang luma at maliit na karinderya ni Aling Nena, ngayon ay may isang bagong gusali. Hindi ito mataas, hindi rin gawa sa salamin. Gawa ito sa kawayan, kahoy, at mga recycled na materyales, ngunit ang disenyo nito ay matalino at maganda. Bukas ang mga bintana nito para malayang pumasok ang hangin mula sa dagat, at ang bubong nito ay may mga halaman. Ito ang bagong kanlungan ni Nena, isang community center na may library para sa mga bata sa isang tabi, at isang mas malaki at mas maayos na karinderya sa kabila. Ito ang unang proyekto ng Marian Reyes Design Studio, isang maliit na opisina na nakatayo sa tabi mismo nito. Sa loob ng opisina, abala si Marian sa pagguhit sa isang malaking mesa. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang 2 batang apprentice mula mismo sa nayon na tinuturuan niya ng mga prinsipyo ng sustainable architecture. Sa labas, naghahabulan sina Dante at isang masayahing si Lila, na ngayon ay mas matatas ng magsalita. Sila ang pamilyar na tanawin tuwing hapon, ang inhinyero at ang kanyang munting inspirasyon. Wala nang balita tungkol kina Hector at Estrella. Matapos ang iskandalo, nabenta ang lahat ng ari-arian ng mga salonga para bayaran ang mga utang at mga kaso. Ang pangalan nila ay nabura na sa alta sosyedad, isang alaala na lang ng kasakiman at pagbagsak. May mga nagsasabing nakakulong pa rin si Hector. May mga nagsasabing nagtatago na lang sa isang malayong probinsya si Estrella. Pero para kay Marian, hindi na yun mahalaga. Matagal na niyang isinara ang kabanatang iyon
ng kanyang buhay. Natutunan na ba niyang magpatawad? Siguro, hindi ang pagpapatawad na nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpapatawad na nangangahulugang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Pinalaya na niya sila para siya naman ang tuluyang lumaya. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Oo. Sa bawat ngiti ng mga batang nagbabasa sa library na kanyang idinisenyo, sa bawat pasasalamat ng mga mangingisda na may mas matibay ng mga tahanan, sa bawat pagdampi ng kamay ni Dante sa kanyang kamay. Dumating ang dapit hapon, isinara na ni Marian ang kanyang opisina at lumabas para salubungin ang kanyang mag-ama. Sabay-sabay silang naglakad sa dalampasigan, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Huminto si Lila at nagsimulang gumawa ng isang kastilyong buhangin gaya ng dati. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin. "Mama, Papa," sabi ng bata, "ito ang bahay natin. Matibay, kasi may pagmamahal." Napatingin si Marian kay Dante. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiting puno ng lahat ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Niyakap ni Dante si Marian mula sa likod, habang sabay nilang pinagmamasdan ang kanilang anak at ang walang katapusang karagatan. Dito, sa Santa Monica, hindi nagtayo si Marian ng isang toreng abot langit. Ang itinayo niya ay higit pa roon. Nagtayo siya ng mga pangarap. Nagtayo siya ng isang komunidad. Nagtayo siya ng isang tahanan. Isang tahanang ang pundasyon ay hindi gawa sa semento, kundi sa puso.